Nanginginig ang kamay ng doktora. Tinitigan ko siyang mabuti habang nakatingin siya sa folder ko, hindi sa monitor ng ultrasound kung saan kumikislap ang tibok ng puso ng sanggol sa itim at puti. Hindi. Nakatingin siya sa mga papeles, sa pangalan ng asawa ko na malinaw na nakalimbag sa itaas ng pahina. Pagkatapos ay pinatay niya ang monitor, simpleng pinatay ito sa gitna ng check-up na para bang may humila ng plug sa buong buhay ko. "Ging Mercado," sabi niya, halos bulong ang boses. "Kailangan ko kayong makausap ng pribado ngayon din." Inihatid niya ako sa opisina niya, isinara ang pinto, ikinandado. Akala ko may mali sa sanggol. Bumibilis ang tibok ng puso ko na naririnig ko na sa tenga. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapag-isip. Tapos sinabi niya ang mga salitang nagpabagsak sa buong mundo ko. "Kailangan ninyong iwanan ang asawa ninyo ngayong araw pa bago umuwi. Mag-hire kayo ng abogado para sa diborsyo agad." Napatawa ako. Totoong napatawa ng malakas. "Ano po? Bakit? Magkaka-baby kami. Masaya kami. Hindi ko maintindihan." "Iyan nga ang problema," sabi niya. Namutla ang mukha niya na parang papel. "Ang ipapakita ko sa inyo ay magbabago ng lahat ng iniisip ninyong alam ninyo tungkol sa kasal ninyong ito. Pero hayaan ninyong magsimula ako sa umpisa dahil kailangan ninyong maintindihan kung paano ako napunta sa opisina na iyon, 4 na buwang buntis. Alam na ang buong buhay ko ay itinayo sa mga kasinungalingan ng lalaking natutulog sa tabi ko tuwing gabi. Clara Mercado ang pangalan ko, 32 taong gulang ngayong taon. Marketing director ako sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Galing ako sa pamilyang tinatawag na lumang pera sa magalang na paraan. Namatay ang lola ko na si Lola Elena, 5 taon na ang nakaraan at iniwan sa akin ang mana na mga 20 milyong piso, kasama ang makasaysayang bahay ng pamilya Mercado, kung saan 4 na henerasyon ng kababaihan ang nanirahan, nagmamahal at nagpalaki ng mga anak. Hindi ko ipinagmamalaki iyon. Pinaghirapan ko ang sarili kong career. Nagmamaneho ako ng sasakyang 10 taon na at bumibili ng kape sa iisang lugar tuwing umaga. Ang mana ay safety net, hindi identity. Pero ginawa akong target niyon. Hindi ko lang alam noon. Nakilala ko si Jose Mercado, 4 na taon na ang nakaraan sa taunang charity gala ng pamilya namin. Matagal nang ginaganap ng pamilya Mercado iyon. Noong taong iyon, nakatayo ako sa bar. Tinatry na makatakas sa usapan ng isang lalaking nagtanong tungkol sa financial status ko pagkatapos lang ng 3 minutong pagkikita. Subtle, di ba? Tapos dumating si Jose. Matangkad, itim ang buhok, nakaka-charm ang ngiti. Tinanong niya kung ano ang iniinom ko, nagbiro tungkol sa pangit na jazz band. Ni minsan, hindi niya binanggit ang pera. Nagpakilala siyang financial advisor lang, na late invitation lang galing sa kaibigan. Sabi niya, hindi niya kilala ang pamilya Mercado. Sa pagbabalik tanaw, iyon dapat ang unang red flag ko. Isang financial advisor na hindi nag-research sa pamilyang nagho-host ng malaking charity event. Parang chef na dumating sa cooking contest at sabihing, "Ay, pagkain pala ngayon? Hindi ko alam." Pero pagod na ako sa mga obvious gold digger. At narito ang charming na lalaking ito, nagtanong tungkol sa paborito kong libro sa halip na bank account ko. 1 taon kaming nag-date. Napaka-thoughtful at refined ni Jose, naaalala ang pinakamaliit na detalye. Lagi siyang nag-i-insist na siya ang magbabayad sa dinner kahit kaya kong bilhin ang buong restaurant. Mukha siyang sincere. Nakita agad ni Nanay Vivian ang totoo niya. Pagkatapos ng unang pagkikita, hinila niya ako sa tabi. "Hindi umabot sa mata ang ngiti ng lalaking iyan," sabi niya. "May mali sa kanya, Clara. Nararamdaman mo iyan." Sabi ko sa kanya, paranoid siya, overprotective, hanggang jealous pa. Lagi kaming nag-aaway tungkol kay Jose. Sa huli, tumigil na kaming mag-usap. Halos 2 taon na tahimik sa pagitan namin ni Nanay na nagpalaki sa akin, puro birthday greetings lang sa text. Wala nang iba. Lahat dahil pinili kong maniwala sa asawa ko kaysa sa sarili kong ina. Spoiler alert, tama si Nanay. At matiyaga siyang naghintay para sabihing, sabi ko na nga ba. Sa puntong ito, talagang deserved niya iyon. Nagpakasal kami pagkatapos ng 1 taong pagdidate. Magandang seremonya sa ancestral house ni Lola.
Umiyak siya sa vows niya. Tumulo ang luha sa pisngi habang nangangako siyang mamahalin at poprotektahan ako magpakailanman. Sa pagbabalik tanaw, marahil iyon ang pinakatotoong luha niya. Hindi sa saya, kundi sa relief. Sa wakas ay nagbunga ang long-term plan niya. Pagkatapos ng 2 taong pag-try ng natural conception, pumunta kami sa fertility specialist. Parang suntok sa sikmura ang diagnosis. Severe male infertility si Jose. Halos wala ang sperm count niya at mahina pa ang mga meron. Halos imposible ang natural conception. Mukha siyang devastated. Umiyak siya sa kotse ng 20 minuto. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry na parang personal failure niya. Inalo ko siya, sinabi kong malalampasan natin ito. Iyan ang ibig sabihin ng marriage. Isang teenager na babae na walang malay, basa, mag-isa. Si Gloria ay huminto ng napakabilis, kaya't ang kanyang gulong ay sumigaw sa semento. Mayroon siyang emergency blanket sa kanyang trunk. Lumang ugali mula sa kanyang mga araw sa CPS, at binalot niya ako na parang burrito habang tinatawag ang 911. Nanatili siya sa akin hanggang dumating ang ambulansya. Sinundan niya ang ambulansya papuntang ospital at nang magising ako 4 na oras mamaya, naroon pa rin siya. Ang babaeng iyon ay maaaring nakapagligtas ng aking buhay. Hindi lang dahil nahanap niya ako bago matapos ng hypothermia ang sinimulan ng bagyo, kundi dahil siya ang tamang tao sa tamang sandali. Binigyan niya ako ng isang tasa ng kape nang magbukas ako ng aking mga mata. Kape sa cafeteria ng ospital. Ang uri na lasang huling hininga na niluto sa 200 degrees. Ito ay kakilakilabot, sabi niya. Ngunit ito ay mainit. Tumawa ako. Talagang tumawa at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, marahil ay maraming araw, siya rin ay ngumiti. Ang tila alam na malumanay ng ngiti na nagsasabing mas nauunawaan niya kaysa sa aking napagtanto. Nandito na siya, sabi niya. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ang isang 15 na taong gulang ay naglalakad mag-isa sa Highway 9 sa bagyo na walang kapote at telepono? Kaya, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga paratang, ang mga itinanim na ebidensya, ang mga tao ng manipulasyon ni Elena. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman dahil walang sinuman ang tunay na nakinig. Si Gloria ay nakaupo lang doon paminsan-minsan na tumatango, hindi kailanman sumasabat, hindi kailanman nagdududa. Nang matapos ako, siya ay tahimik sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pinaniniwalaan kita at tutulungan kitang patunayan ito." Ang 7 salitang iyon ay nagpabago sa aking buhay. Habang ako ay walang malay, may mga nangyayari. Tinawagan ng ospital ang pulis dahil ang isang menor de edad ay natagpuang nasa mapanganib na sitwasyon. Sinubukan ng pulis na maabot ang aking pinakamalapit na kamag-anak. Ibig sabihin ay tawagan ng aking ama. Gusto kong makita ang kanyang mukha nang ipahatid ng opisyal na si Daniels ang balita. Tila ito ay ganito. Mr. Walls, ang iyong 15 taong gulang na anak ay natagpuang walang malay sa Highway 9. Sabi niya, pinatalsik mo siya sa iyong tahanan ngayong gabi sa panahon ng bagyo. Hypothermia. Nasa County General siya. Kailangan naming makarating ka. At Ginoo, na-notify na ang Child Protective Services. May caseworker na agad sa lugar. Dalhin ang anumang ebidensya na mayroon ka. Dumating ang aking ama at si Elena sa ospital bandang 10:15 ng gabi na yon. Gising na ako noon, nakaupo sa aking kama sa ospital kasama si Gloria sa tabi ko. Nasa silid din ang isang caseworker ng CPS na nagngangalang Maria Santos at isang pulis na nakabihis. Hindi eksakto ang welcome committee na inaasahan ng aking ama. Mukha siyang nanginginig, hindi naguguluhan, hindi pa. Nakakainis at nalilito lang na parang ito ay isang malaking abala. Si Elena ay nasa likuran niya at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko siyang mukhang kinakabahan. Ang ngisi na suot niya noong umalis ako ay wala na. Inaasahan nilang makahanap ng isang takot, nagsisising babae na handang magtapat ng kanyang mga kasalanan at magmakaawa na umuwi.
Sa halip nakakita sila ng isang silid na puno ng mga profesional na nagtatanong ng mga napakamatalas na tanong tungkol sa kung bakit ang isang bata ay naglalakad mag-isa sa mapanganib na panahon nang walang paraan ng komunikasyon o proteksyon. Ang dynamic ng kapangyarihan ay nagbago at naramdaman ito ni Elena. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang karaniwang script. Concerned older sister, troubled younger sibling. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit hindi binili ni Maria Santos iyon. Ang 30 taon ng social work ay nagbigay sa kanya ng isang matalas na radar para sa panlilinlang at si Elena ay nagpapalabas ng lahat ng mga alarma. Pagkatapos ay dumating ang aking lola. Si Dorothy Reeves ay 67 taong gulang, 5'2" na puro determinasyon. At siya ay ganap na hindi handa para sa mga walang kwenta. Ang aking ina ay ang kanyang nag-iisang anak na babae, at ako ang kanyang nag-iisang apo. At hindi niya kailanman pinagkakatiwalaan ang aking ama o ang kanyang bagong pamilya. Nakilala niya ang ospital sa loob ng 25 minuto. Narinig ko siya bago ko siya nakita, ang natatanging tunog ng mga sapatos na pormal na naglalakad sa koridor. Halos hindi na niya ako hinahawakan. Sinisisi ang changing body ko. Sabi niya, ayaw niyang masaktan ng baby. Sa una mukhang caring. Sa totoo pakiramdam ko rejected sa buto. Sinubukan kong kausapin siya. Sabi niya, demanding ako, hormonal, maarte. Nagsimula akong magduda kung ako ba talaga ang may problema. Isang gabi, nagising ako 2 a.m. at wala si Jose sa kama. Natagpuan ko siya sa kusina, nakayuko sa cellphone, bumubulong. Nakatayo ako sa hallway at nakikinig. Malapit na, sabi niya. Sa spring, maayos na lahat. Maghintay lang, nakita niya ako at binaba agad. Emergency sa office, sabi niya. Matulog ka ulit, mahal. Hindi ko tinanong kung sino namang may emergency 2 a.m. tungkol sa maayos sa spring. Pagod na ako, sobrang buntis, desperado pang maniwala na okay pa ang marriage namin. Dumating si Tara, best friend ko, para mag-lunch 1 linggo pagkatapos. Nakaupo siya sa harap ko sa dining table at pinakinggan akong magbigay ng excuses kay Jose. Pressure sa work, adjustment sa pagiging tatay. Sa huli, ibinaba niya ang tinidor at tiningnan ako nang may mata na kilala ako mula college. Clara, pakinggan mo sarili mo. Kailan ka huling nakipag-usap kay nanay? Hindi ako sumagot. Kailan huli si Jose na talagang masaya makita ka? Hindi yung acting happy, hindi yung para sa ibang tao. Talagang masaya kapag pumasok ka sa pinto. Wala rin akong sagot. Paniwalaan mo ang intuition mo, sabi ni Tara. May mali dito. Sabi ko overreacting siya, pero noong gabing iyon hindi ako makatulog. Iniisip ko ang cellphone ni Jose na laging baligtad, ang late nights, ang sudden obsession niya sa access sa pera ko. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin minsan kapag akala niya hindi ko napapansin. Parang puzzle na kailangang solusyonan, hindi tao na kailangang mahalin. 4 na buwang buntis, regular prenatal ultrasound. Vacation ang usual doctor ko, kaya nakipag-appointment ako sa colleague niya, si Dr. Claire Bautista. Mag-isa akong pumunta. May client meeting daw si Jose na hindi talaga pwedeng i-cancel. Standard appointment lang, walang special. Nakahiga ako sa examination table, malamig ang gel sa tiyan. Naghihintay makita ang baby ko na sumasayaw sa screen gaya ng dati. Magalang at professional si Dr. Bautista. Nag-small talk habang nagsiset up ng equipment. Tinanong kung kamusta ang pakiramdam ko, gumagalaw ba ng marami ang baby, lahat ng usual questions. Tapos, binuksan niya ang folder ko, glimpsed sa papeles, nagbago ang mukha niya. Tiningnan niya ang pangalan ng asawa ko, tiningnan ako, bumalik sa pangalan. Nakita ko nagsimulang manginig ang kamay niya. Ibinaba niya ang ultrasound probe, inabot at pinatay ang buong monitor. Jenge Mercado, sabi niya, halos hindi marinig ang boses. Kailangan ko kayong makausap ng pribado ngayon din. Akala ko may mali sa baby. Lahat ng worst scenario bumaha sa isip ko sa loob ng 30 segundo. Inihatid niya ako sa opisina niya, isinara ang pinto, ikinandado, at sinabi ang mga salitang nagbasag sa buong mundo ko. Alam ko ang ginawa ng asawa ninyo at may ebidensya ako. May inilabas siyang folder mula sa drawer ng desk. Nanginginig pa rin ang kamay niya nang binuksan ito. Nurse ang kapatid ko sa IVF clinic ninyo, sabi niya.
3 linggo na ang nakaraan, umiyak siyang pumunta sa akin. Kinuwento niya lahat. Nang makita ko ang pangalan ng asawa ninyo sa folder ninyo kanina, agad ko siyang nakilala. Huminga ng malalim si Dr. Bautista. Gong, Mercado, pasensya na po, pero kailangan ninyong makita ito bago umuwi, bago niya malaman na alam ninyo na. Binuksan niya ang folder sa mesa sa pagitan namin at lahat ng akala kong alam ko tungkol sa marriage ko, pagbubuntis ko, at lalaking minahal ko ay naging abo sa harap mismo ng mga mata ko. Nurse ang kapatid ni Dr. Claire Bautista na si Molly sa IVF clinic. Iyon mismong clinic na maingat na pinili ng asawa ko para sa IVF namin, ang clinic na insist niyang perfect para sa amin. Ngayon ko naintindihan kung bakit siya ganoon ka-particular sa pagpili. Ipinaliwanag lahat ni Claire. Matino ang boses niya kahit nanginginig ang kamay. 3 linggo na ang nakaraan, halos hating gabi nang dumating si Molly sa kondo ni Claire na umiiyak nang hindi makapagsalita. Hindi siya makatulog, pumayat siya. Kinain siya ng guilt sa loob ng maraming buwan at sa huli, hindi na niya kaya. 7 buwang nakaraan, ikinuwento ni Molly kay Claire na may lalaking pasyente ang lumapit sa kanya sa klinik. Charming, well-dressed, mukhang desperate pero reasonable. Sabi niya, special situation niya na kailangan ng discretion. Hindi raw alam ng asawa niya, pero gumagamit siya ng donor sperm para sa IVF cycle nila. May genetic issue daw sa pamilya na ayaw niyang i-worry ang asawa. Walang masama. Kailangan lang niya ng tulong para manatiling secret. Magbabayad siya ng malaki. 30,000 piso para sa nurse na kumikita lang ng 52,000 piso isang taon, lubog sa student loans at credit card debt. Hindi matanggihan. Tumulong si Molly na palitan ang sample. Ang sperm ni Jose na malamang hindi makakapag-conceive ay pinalitan ng sperm ng bayad na donor. Kasabwat din ng embryologist. Hiwalay na nilapitan ni Jose iyon ng iba pang bayad. Sa pagitan nilang dalawa, naganap ang pagpapalit ng hindi nahalata. Sinabi ng embryologist kay Molly na huwag mag-alala. Alam ng asawa ang ginagawa niya. Hindi raw natin trabaho ang mga arrangement ng couples. Pero kinain ng conscience si Molly, lalo na nang makita niya sa clinic records na successful ang pregnancy. May babaeng nagdadalang tao ng anak na akala niya anak ng asawa niya. At hindi pala. Sinira ng guilt siya. Hindi niya makatingnan ang sarili sa salamin. Paulit-ulit siyang tumawag ng sick leave. Nagsimulang mag-panic attack sa trabaho. 3 linggo na ang nakaraan, tuluyan siyang bumigay. Kinuwento niya kay Claire lahat. Nakaupo ako sa opisina na iyon, pinakinggan si Dr. Bautista na ipaliwanag kung paano nagbayad ang asawa ko ng 50,000 piso para i-stage na nangaliwa ako sa kanya. 50,000 piso. Higit pa iyon sa ginastos niya sa buong kasal namin, kasama ang honeymoon. Siguro ngayon, alam ko na kung saan talaga ang priority niya. At higit pa roon. Ipinakita ni Claire ang buong plano. Ang planong itinayo ni Jose step by step sa loob ng mahigit 1 taon. Phase 1 completed, pag-bribe sa clinic staff, pagpalit ng sperm sample, pagsigurong manahimik lahat. Phase 2 completed, paghintay sa successful pregnancy, pag-arte bilang excited soon-to-be dad, pagbuo ng perfect image. Phase 3 planned after birth, papa-request ni Jose sa embryologist na baguhin ang clinic records. Gagawin nilang mukhang bigo ang second IVF cycle para mukhang natural conception pagkatapos. Phase 4 ang trap. Pagkatapos manganak, magsusuggest si Jose ng DNA test. Ipa-frame niya ito bilang sweet at sentimental, proof ng father-child bond para sa nursery, family keepsake. At Phase 5 ang killing blow. Kapag napatunayan ng DNA test na hindi siya ang biological father at kapag mukhang natural ang conception based sa records, magkakaroon siya ng lahat ng ebidensya. Nangaliwa ang asawa niya. Hindi anak niya ang bata, siya ang victim. May adultery clause ang prenup namin, common sa mayayamang pamilya. Pinoprotektahan ng assets. Kung may nangaliwa, magbabayad ng 500,000 piso penalty sa isa. Plus, mawawala sa cheater ang lahat ng claim sa assets ng isa. Plus, pwede pang mag-demand ng additional emotional damages ang injured party. Malinaw na malinaw ang end goal ni Jose. Aalis siya na may kahit kalahating milyon. Sisirain ang reputation ko.
pwede pang mag-demand ng higit pa sa lawsuit. At masyado akong magiging devastated, confused, desperate na protektahan ng anak ko kaya hindi ako makakalaban ng maayos. Kinakalkula niya ang shame ko para sumunod ako. Halos nagtagumpay siya. May inilabas pang dokumento si Claire. Pinanatili lahat ni Molly, original sample records na nagpapakita ng swap, donor ID number, payment trails na pwede i-trace sa accounts na kontrolado ni Jose. May emails pa sa pagitan ni Jose at embryologist. Akala nila clever sila gamit personal emails at vague language. Pero sapat na, higit pa sa sapat. Natuklasan din ni Molly ang donor. Derek Santos ang pangalan, 28 taong gulang na fresh grad, binayaran ng 15,000 piso cash. Normal donor fee mga 100-200 piso. Dapat red flag na ang 15,000 pero hindi nagbabayad ang student loans mag-isa. Sinabi kay Derek na private arrangement para sa couple na gustong mas discreet. Hindi niya alam na bahagi siya ng scam. Galit na galit siya nang malaman at handang makipagtulungan. May isa pa, sabi ni Claire nang maingat. Natuklasan ng research niya, may 180,000 pisong gambling debt si Jose Mercado. Matagal na siyang sugarol. Online poker, sports betting, casino trips na sinabi niyang business conferences habang nagpapanggap na responsible financial advisor na may perfect life. At ang pera para sa bribes, ang 50,000 na ginastos para i-fake ang IVF ko at i-accuse ako ng adultery galing sa embezzlement sa clients niya. Maliliit na halaga sa mahabang panahon, maingat na itinago sa books. Hindi pa alam ng kumpanya niya. Hindi lang niya ninanakaw ang mana ko. Isang lalaking nalulunod, desperadong kumakapit sa kahit ano. Pinipiga siya ng gambling debts. Ang mga pinagkakautangan niya, hindi patient banks. Uri silang hindi nagsasampa ng kaso kapag hindi ka nagbayad. Ako ang supposed life raft niya. Ang pera ni Lola ang supposed savior niya at handa niyang sirain ako ng tuluyan para makuha ito. Matagal akong nakaupo sa opisina na yon. Nakabalandra ang mga papel sa harap ko. Sinunog ng katotohanan ng butas sa dibdib ko. Una ang shock, malamig, paralyzing shock, tapos disbelief. Binasa ko ulit-ulit ang documents, hinintay ang mali, misunderstanding na magbabalik ng normal. Tapos nagsimulang mag-connect ang pieces. Ang late nights, secret calls, obsession sa access sa pera ko, calculated attention noong nagde-date pa kami. Nag-research siya sa akin bago pa kami magkakilala. Ang charity gala kung saan nagkataon kaming magkita ay hindi accident. Alam niya exactly kung sino ako at magkano ang halaga ko bago pa siya mag-hello. Ang pag-iyak niya sa kasal namin, iyong mga luha na akala ko galing sa joy. Relief iyon. Nagbunga na ang long-term scam niya. At si Nanay Vivian na inalay ko ng 2 taon na tinawag kong paranoid at jealous at overprotective. Nakita niya siya sa loob ng 5 minuto. Hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Sinubukan niyang i-warning ako. Pinili ko siya kaysa kay nanay. Naisip kong umiyak, sumigaw. Mag-drive pa uwi at harapin siya, ihagis ang mga papel sa mukha niya, panoorin siyang magpanik magpaliwanag. Pero may ibang nangyari. May malamig na bumaba sa tiyan ko. Matulis, focused, lubos na kalmado. Akala niya tanga ako. Itinayo niya ang buong plano base sa assumption na magko-collapse ako. Na kapag bumagsak ang trap niya, masyado akong devastated sa adultery evidence ko, kaya ibibigay ko kahit ano basta tumigil. Akala niya mahina ako, innocent, easy prey. Hindi niya alam kung sino talaga ang pinakasalan niya. Tiningnan ko si Dr. Bautista. Hindi niya alam na alam ko na. Hindi pa. Hindi pa sinasabi ng kapatid ko sa iba. At ngayon lang, kita na-connect sa case nang makita ko ang folder mo. Mabuti. Maingat kong kinuha ang mga dokumento. Kailangan ko ng kopya ng lahat at ikonekta ninyo ako directly kay Molly. Ano ang balak ninyo? Tumayo ako. Nakapatong ang kamay ko sa tiyan kung saan naroon ang completely innocent baby sa lahat ng ito. Bata na hindi pumili ng biology niya. Batang minahal ko na kahit ano pa ang DNA test o donor ID o kahit anong kasamaan sa paligid ng existence niya. Akala ng asawa ko naglalaro siya ng chess, sabi ko. Akala niya nauna siya ng 3 move. Akala niya panalo na siya. Itinuwid ko ang balikat.
Malapit niyang malaman na binabaligtad ko na ang buong board. Umuwi ako galing sa appointment na neutral ang mukha, steady ang pagmamaneho, regular ang paghinga, careful lang. May security camera si Jose sa paligid ng bahay namin na nilagay niya 2 taon na ang nakaraan. Sabi niya para sa protection. Ngayon nagtatanong ako kung surveillance ba talaga, kung chine-check niya ang footage. Kung tinitingnan ang expression at galaw ko, naghihintay ng sign na may hinala ako. Kaya hindi ko siya binigyan ng kahit ano. Naghihintay siya nang umuwi ako, nakatayo sa kusina na may ngiti na hindi umabot sa mata. Naalala ko ang sinabi ni nanay. 2 taon late. Kamusta ang check-up? Tanong niya. Okay lang ba ang baby? Ngumiti ako pabalik, lumapit at niyakap siya. Ipinakita ang ultrasound pic na pinrint ni Dr. Bautista bago nagbago ang lahat. Perfect, sabi ko. Lahat talagang perfect. Bulong ko sa sarili, deserved ko ang Oscar sa performance na ito. Ngumiti ako sa kanya sa dinner habang sa isip kinakalkula kung magkano ang bail niya. Tinanong ko ang araw niya habang ini-imagine siyang nakasuot ng orange jumpsuit. Tumawa pa ako sa joke niya tungkol sa pangalan ng baby. Hindi naman talaga funny, pero ganap akong nag-acting na para bang nakasalalay ang buhay ko rito. Dahil sa isang paraan, talagang ganon. Humili ako sa pagiging paranoid ko lately. Sinisi ang hormones, ginamit ang mismong excuse na ibinato niya sa akin sa maraming buwan. Relieved ang buong katawan niya nang marinig iyon. Nawala ang tensyon sa balikat niya. Akala niya panalo pa rin siya. Akala niya on track pa rin ang plano niya. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog niya sa tabi ko. Gising ako hanggang 3 a.m., nakatitig sa kisame, nagpaplano ng pagwasak sa kanya. Kinaumagahan, nag-leave ako sa trabaho. Tapos nag-drive ako ng 2 oras papunta sa ibang lungsod. Palaging chine-check ang rear view mirror para siguradong walang sumusunod. Paranoid marahil, pero deserved ko ang paranoia na iyon. Nakahanap ako ng private investigator na si Rosalind Reyes, dating pulis na 15 taon sa puwersa bago lumipat sa private. Direct ang attitude, matatalim ang mata, uri ng babaeng nakakita na ng lahat at hindi na impress sa kahit ano. Kinuwento ko lahat. Pinakinggan niya nang walang interrupt, nag-take notes, at nang matapos ako, ngumiti siya na parang shark na nakakita ng duguan na biktima. Maraming mistakes ang asawa ninyo, sabi niya. Laging ganyan ang arrogant na lalaki. Bigyan ninyo ako ng 2 linggo. May results siya sa loob ng 10 araw. Umakyat sa 180,000 piso ang gambling debts ni Jose, utang sa online betting sites, underground poker games, at ilang private lenders na siguradong hindi nagsasampa sa BIR. Uri ng creditors na creative sa collection kapag delayed. Confirmed ang embezzlement. Mga 53,000 piso ang nawawala sa client account sa kumpanya niya, hinila sa loob ng 18 buwan sa maliliit na transactions na designed para hindi mahalata. Hindi pa alam ng boss niya. At ang affair. 8 buwan, kasama ang assistant niya, hotel rooms, romantic dinners, weekend trips na disguised as business trips. May pictures, text messages, credit card receipts si Rosalind, buong pathetic collection. Ang assistant niya, syempre, assistant niya. Kulang sa creativity, halos ma-offend ako sa cliche. Kung sisirain mo ang marriage mo, mag-effort naman. Affair sa assistant mo ang chapter 1 ng Cheating Husband Handbook. Wala namang ganong libro, pero kung meron, siguradong may bookmark si Jose Ron. May nakita pa si Rosalind. Hindi ito ang unang attempt ni Jose na target ang mayamang babae. 5 taon na ang nakaraan, may dinate siya sa Cebu na si Caroline Reyes. Old money family, trust fund, lahat. 8 buwan sila bago niya natuklasan ang financial irregularities sa joint account na pinapirma niya sa kanya. Tinapos agad niya pero nahiya siyang magdemanda. Na-trace siya ni Rosalind. Willing na willing si Caroline magbigay ng sworn statement ngayon. Lagi niyang pinagsisihan na pinakawalan siyang malinis. Lihim akong nakipagkita kay Molly Bautista sa isang cafe 1 oras mula sa bayan. Walang makakakilala sa amin. Mukha siyang pagod na pagod, payat, maputla, may dark circles sa mata. Kinain siya ng guilt. Umiiyak agad siya nang makita akong nakaupo. Sorry po, paulit-ulit niya. Alam kong mali iyon. Kaso, ang pera at sobrang convincing niya at naisip ko,
Baka talaga niya pinoprotektahan kayo sa genetic issue at pinigilan ko siya. May isang tanong lang ako. Handang-handang ka bang mag-testify formally on record? Tumango siya ng walang pag-aalangan. Kukwentuhin ko lahat. Dapat pumunta ako sa pulis kinabukasan pa lang. Natakot lang ako mawala ang license, trabaho, lahat. Pero oo, kahit ano ang kailangan ninyo, magsasalita ako under oath. Tiningnan ko siya ng matagal. Tinulungan ng babaeng ito ang asawa ko na sirain ako. Tumanggap siya ng 30,000 para makilahok sa scam. Sa anumang standard, accomplice siya. Pero minanipulate siya ni Jose katulad ng pagmanipulate niya sa akin. Natuklasan niya ang weakness niya at ginamit. Siya ang mastermind, tool lang siya. Huwag ka nang matakot, sabi ko sa kanya. Hindi ikaw ang villain sa kwentong ito. Siya ang may ganang iyon. Ang embryologist, nang malaman na nakikipagtulungan si Molly at may records, biglang nagkaroon ng convenient conscience. Nagbigay siya ng sarili niyang statement kay Rosalind. Takot siyang mawala ang medical license at makulong. Magsasalita siya ng kahit ano para mailagay si Jose sa kulungan. Ang pinakamahirap na tawag ko ay kay nanay. Halos 2 taon na tahimik. 2 taon na pinili ko si Jose kaysa sa kanya. Ipinagtanggol ko siya nang pagdudahan niya ang motives niya. Hindi ko siya inimbita sa holidays. Tinawag ko siyang jealous, paranoid, hindi makatanggap na masaya ako at tama siya sa lahat. Nay, 2 ring lang bago niya sinagot. Daphne, maingat ang boses niya, puno ng pag-asa, na para bang hinintay niya ang tawag na ito sa 2 taon, pero ayaw gawin itong totoo. Nabar ang boses ko sa pagtawag ng Nay. Tama kayo sa lahat tungkol sa kanya. At sorry po. Sorry na sorry po ako. May katahimikan. Naghanda ako sa sabi ko na nga ba na deserved niya. Sa galit, resentment, sakit na idinulot ko sa pagpili ng scammer kaysa sa nanay ko. Sa halip, sabi niya, ano ang kailangan mo anak? Hindi siya nagmalaki. Hindi niya binanggit ang lahat ng warnings na hindi ko pinakinggan. Hindi niya sinabi na sinubukan niyang sabihin sa akin sa loob ng maraming taon. Tinanong lang niya kung paano siya makakatulong. Mas nakasakit iyon kaysa sa kahit ano. Retired lawyer si nanay, turned taon sa estate law bago nagretiro. Sa loob ng 48 oras, na-refer niya ako sa pinakamahusay na divorce lawyer sa Maynila at criminal prosecutor na specialist sa fraud cases. Tinuruan ako ni nanay ng isang bagay noong araw na iyon. Ang tunay na nagmamahal sa iyo, hindi kailangang manalo sa argument. Kailangan lang nila na okay ka. 2 taon akong pumili ng scammer kaysa sa nanay ko. At ang unang reaksyon niya nang tawagan ko siyang umiiyak ay gusto pa rin akong protektahan. Iyan ang hitsura ng true love. Ang abogado ko ay si Attorney Sandra Jimenez. 5'2" ang height, silver ang buhok, laging nakasuot ng reading glasses sa ilong. Mukha siyang lola ng iba. Shark siya sa cardigan. Tiningnan niya lahat. Clinic documents, Molly's statements, findings, affair evidence, embezzlement records. Nang matapos, tiningnan niya ako sa ibabaw ng glasses at ngumiti. Gumuhit siya ng larawan ng isang problemadong bata at lahat ay naniniwala sa kanya dahil siya ay napaka-mature, napaka-responsible, napaka-mapagmalasakit. Sinubukan kong sabihin sa aking ama minsan, inupo ko siya at ipinaliwanag na si Elena ay sumasabotahe sa akin. Na nagsisinungaling siya tungkol sa akin sa lahat. Na mayroon talagang seryosong problema. Tiningnan niya ako na parang nawala na ang isip ko. Gana ka lang sa ate mo, sabi niya. Sinusubukan niyang tulungan ang pamilyang ito. Dapat kang magpasalamat. Pagkatapos noon, natutunan kong manahimik. Manatiling maliit, manatiling tahimik, mabuhay hanggat maaari akong makaalis. 2 taon matapos mamatay ang aking ina, muling nag-asawa ang aking ama. Si Jocelyn noong una ay mabait naman. Nakangiti siya ng madalas at gumagawa ng mga casserole at sinubukang maging bahagi ng aming pamilya. Agad sinimulan ni Elena na tawagin siyang mommy. Strategic sa tingin ko, isang paraan para patibayin ang kanyang posisyon bilang mabuting anak, ang loyal na isa. Hindi ko magawa. Hindi ko matawag ang estrangherong ito na mommy gayong ang totoong ina ko ay 2 taon pa lang nawala.
Hindi tungkol kay Jocelyn iyon. Tungkol sa aking puso na hindi pa handa. Ngunit ang tahimik na paglaban na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking gastos. Mula noon, itinuring ako ni Jocelyn na isang outsider sa sarili kong tahanan. Sila at si Elena ay bumuo ng kanilang sariling maliit na club. At hindi ako kasama. Pagdating ko ng 15 na taong gulang, malinaw na ang mga linya. Si Elena ang golden child, ang paborito, ang hindi kailanman nagkakamali. Ako ang problem child, ang mahirap, ang anak na hindi talaga nakuha ang lahat. At pagkatapos ay ang pera. Naglaan ang aking ina ng trust fund para sa aming dalawa bago siya mamatay. 2,500, 0 bawat isa, na maaaring makuha sa edad na 18. Hindi ito kayamanan, ngunit ito ay isang bagay. Isang safety net. Isang regalo mula sa isang ina na alam niyang hindi siya naroon upang tulungan kaming simulan ang aming buhay bilang mga adulto. Si Elena ay nag-18 noong 2009 at nakuha niya agad ang kanyang bahagi. Nawala ito sa loob ng 11 buwan. Isang mamahaling sports car, designer clothes, mahal na regalo para sa kanyang kasintahan na si Trent, isang lalaking mahusay magsalita na may malalaking ideya. At walang anumang lehitimong kita. Pagdating ko ng 15 taon, nang maalis ako, si Elena ay ganap na walang pera. Ang kanyang trust fund ay isang malayong alaala, at si Trent ay laging nagsasalita tungkol sa kanyang susunod na malaking pagkakataon, kanyang susunod na investment scheme, ang deal na tiyak na magpapayaman sa kanila. Ang 2,500, 0 ko ay nandoon lang, hindi magalaw hanggang 2014, pagdating ko ng 18, maliban kung may mangyari sa akin muna. Makikita mo, ang trust fund ng aking ina ay may clause, isang proteksyon na mekanismo na marahil ay inakala niyang makakatulong sa amin. Kung ang isa sa mga anak na babae ay ideklarang hindi karapat-dapat sa legal o naipasok sa institusyon bago ang edad 21, ang kanyang bahagi ay pamamahalaan ng isang family guardian na itinalaga ng korte hanggang sa siya ay makarecover. Naintindihan ni Elena at Trent ang ibig sabihin nito. Kung ako ay maipasok sa institusyon dahil sa drug abuse, halimbawa, dahil nakita ng aking ama ang mga gamot at pera at ebidensya ng drug dealing sa aking silid, kung gayon, may isang tao na mangangasiwa sa aking trust fund para sa akin. Isang taong responsable, isang taong mapagkakatiwalaan, isang tulad ng isang concerned older sister na gusto lang ang pinakamabuti para sa akin. 2,500, 0. Iyon ang halaga ko para kay Elena. Iyon ang presyong ibinayad niya para sa kanyang sariling kapatid. Isang linggo, bago niya sinira ang aking buhay, inilagay niya ang kanyang plano sa aksyon. Maliliit na pagbabayad ng cash mula sa account ng aking ama gamit ang kanyang ATM card. Alam niya ang PIN niya dahil siya ang humahawak sa lahat ng gastusin sa bahay. Ang mga walang laman na bote ng reseta ni Trent ay kinolekta at itinago. Isang prepaid burner phone ang binili sa convenience store na nilagyan ng pekeng text message. Noong umaga ng Oktubre 14, habang ako ay nag-aalmusal at iniisip ang aking algebra test, si Elena ay pumasok sa aking silid at itinanim ang lahat. Pera sa drawer ko, gamot sa closet ko, isang papel na may numero ng burner phone bilang patunay ng aking contact sa drug dealer. Pagkatapos ay lumapit siya sa aming ama na may luha sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na ang bunsong anak niyang babae ay may nakakatakot na lihim. Naniwala siya sa lahat ng salita. Bakit hindi? Si Elena ay 9 na taon nang naging perpektong anak, ang responsable, ang hindi nagsisinungaling. At ako naman ay 9 na taon nang tinatakan bilang problem child, bago ko pa man malaman. Sige na, maganda yan. Pwede pa nating buksan ang result dito, ngayon. Gawing part ng celebration. Ano sa tingin ninyo? May murmurs of approval. May nagsabing, ang sweet. May nagbanggit na sana ganun din ka-thoughtful ang asawa nila. Oh, tiningnan ko sa paligid. Acting shy wife. Kung okay sa lahat. Halos kumikinang si Jose. Moment niya ito. Ang trap na itinayo niya ng mahigit 1 taon, babagsak na. Nalasahan na niya ang pera ko, pagkahiya ko, pagkawasak ko.
Hindi lang niya alam kung kaninong leeg ang nasa trap. Sa halip na kumuha ng DNA kit, lumakad ako papunta sa small podium na itinayo namin malapit sa fountain para sa toasts at speeches. Kinuha ko ang mic. Ngumingiti si Jose mula sa crowd, hawak ang champagne glass. Nagpra-practice na siya ng shocked, devastated face, ng luha na iluluha niya kapag na-reveal ang cheating wife. Salamat po sa lahat na dumating ngayon, sabi ko, umalingaw-ngaw ang boses ko sa lawn. Dapat celebration ito, tungkol sa family, tungkol sa katotohanan. Sabi ng asawa ko, gusto niyang mag-reveal ng something special ngayon, kaya tutulungan ko siya. Sumiklab ang ngiti niya sa isang segundo, unang crack sa performance niya. Inabot ko sa ilalim ng podium at inilabas ang isang folder. 3 buwan na ang nakaraan, may nalaman ako tungkol sa asawa ko na nagbago ng lahat ng akala kong alam ko tungkol sa kasal namin. Gusto kong i-share iyon sa lahat ngayon dahil tama si Jose. Dapat tungkol ito sa katotohanan. Frozen na ang ngiti ni Jose ngayon. Nakatigil ang champagne glass niya sa kalahati papunta sa labi. Nagkaroon kami ng difficulty sa fertility. Ang diagnosis niya ay halos imposible ang natural conception para sa amin. Kaya nag-IVF kami sa clinic na siya ang pumili. Itinaas ko ang unang dokumento. Ito ang records mula roon. Original records bago pa man may makapagbago. Pinatagal ko ang salitang original. Namutla ang mukha ni Jose. Ipinapakita ng records na ito na nagbayad ang asawa ko sa 2 clinic staff para palitan ng sperm sample niya ng donor sperm. Nagbayad siya ng 30,000 piso sa isang nurse. Nagbayad siya sa embryologist at nagbayad ng 15,000 piso sa isang binatilyong si Derek Santos. Itinuro ko sa gilid ng crowd. Lumapit si Derek, 28 taong gulang na grad, na akala niya tumutulong siya sa infertile couple, hindi kasabwat sa scam. Para ibigay ang sperm na ginamit sa pagbubuntis ng anak ko nang walang kaalaman ko, walang pahintulot ko. Nagkalat ang gasps sa crowd. Hinawakan ni Inay Jose ang braso ng asawa niya. May nabitawan ng champagne glass at nabasag sa stone path. Simple lang ang plano ng asawa ko, patuloy ko. Maghintay hanggang lumabas ang anak namin. Mag-request ng DNA test at kapag napatunayan na hindi siya ang biological father na alam niya na mangyayari, ay sisisihin niya ako sa pangangaliwa. Itinaas ko ang iba pang documents. May adultery clause ang prenup namin. Kung ma-accuse ako ng adultery, may utang akong 500,000 piso sa kanya. Pwede siyang mag-demand ng additional damages. Pwede niyang sirain ang reputation ko. Pwede niyang kunin lahat ng iniwan sa akin ni Lola at umalis. Nahanap ni Jose ang boses niya. Parang nanghihina, desperate. Clara, mahal, baliw ito. Naguguluhan ka. Hormones yan sa pregnancy. Hindi ka malinaw mag-isip. Hindi pa ako tapos. Malamig ang boses ko na parang yelo, tahimik ang crowd. Bukod sa pag-bribe sa IVF clinic, nag-embezzle ang asawa ko ng mga 50,000 piso mula sa clients niya sa kumpanya para pundohan ang planong ito. Tiningnan ko ang isang lalaki malapit sa bar, boss ni Jose, na quietly inimbita. Alam na ng kumpanya niya at nag-iimbestiga. Ibinaba ng boss ang glass. Sabi ng mukha niya lahat. May 180,000 pisong gambling debt din ng asawa ko. Utang niya sa mga tao na hindi tumatanggap ng late payment. At sa nakaraang 8 buwan, inilabas ko ang pictures. Hindi explicit, sapat lang para walang doubt. Nangaliwa siya sa assistant niya. May tunog na parang nasuntok sa tiyan si Inay Jose. Ipinakita ko ang photos. Restaurant dinners, hotel entrances, ebidensya na walang denial. Hindi pa ito ang unang attempt niya, dagdag ko. 5 taon na ang nakaraan sa Maynila, may tinarget siyang ibang babaeng may family money. 8 buwan sila bago niya natuklasan ang financial irregularities. Nagbigay na siya ng statement sa investigators at handang mag-testify. Nadulas ang champagne glass sa kamay ni Jose. Bumagsak ito sa stone path at nabasag. Natalsikan ng champagne ang mamahaling sapatos niya. Iyan, kasinungalingan yan, nauutal niya. Gumagawa siya ng kwento, mentally unstable siya, naapektuhan ng pregnancy ang isip niya. Jose, putol ng boses ni inay niya sa ingay, mahina pero matalim na makasakit. Totoo ba kahit isa rito? Ang delayed theft report ay parang kumikislap na neon sign na nagsasabing, plinano natin ito.
Kung ang kwentong ito ay malapit sa iyong puso, sana ay manatili ka dahil ang mangyayari sa susunod ay sulit sa bawat segundo. Magbigay ng like kung ikaw ay sumusuporta sa akin. Ito ay nangangahulugan ng malaking bagay. Ngunit ang tunay na usok ay ang burner phone. Ang mga peking text message sa drug dealer ay nagmula sa isang prepaid phone na binili sa isang convenience store noong Oktubre 10, 4 na araw bago mangyari ang lahat. Hinanap ni Maria Santos ang tindahan at hiniling ang kanilang security footage. Ang bumili ay isang batang babae, brown ang buhok na nakapusod, athletic build, nagbayad ng cash, ngunit ang kanyang kotse ay malinaw na nakikita sa pamamagitan ng bintana. Isang puting sedan na may bakas ng gasgas sa bumper. Parehong kotse, parehong babae, parehong trail ng mga breadcrumbs na direktang bumabalik sa aking kapatid. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalong naging malinaw ang mas masamang larawan. Nagsimulang saliksikin ni Maria Santos ang mga pinansyal ng aming pamilya, lalo na ang mga tseke na isinulat sa account ng aking ama sa nakalipas na 2 taon. Ang natuklasan niya ay ginawang maliit na halaga ang under $45,000. Mayroon nang gumawa ng peking tseke sa pangalan ng aking ama sa loob ng halos 2 taon. Mga maliliit na halaga sa una, $2,700 dito, $5,400 doon, ngunit nagdaragdag ang mga ito. Ang mga pirma ay malapit, ngunit hindi perpekto. Ang pera ay napunta sa mga account na konektado kay Trent Barlow at sa kanyang iba't ibang mga venture sa negosyo. Kabuuang halaga na nanakaw, halos $1,000. Hindi lang ako ginarote ni Elena. Hinahabol niya ang aking ama sa loob ng maraming taon at kailangan niyang mawala ako bago mapansin ng sinuman. Ang aking lola, si Dorothy, ay hindi nagbabalak na pabayaan ito. Kumuha siya ng abogado, si Leonard Vance, isang dating kaibigan ng pamilya na nagsanay sa family law sa loob ng 30 taon. Nakilala niya ang aking ina, si Patricia, mula pa noong elementarya. At nang ipaliwanag ni Dorothy ang nangyari, ang kanyang mukha ay naging matigas sa paraang nagpasaya sa akin na siya ay nasa aking panig. Agad nag-file si Leonard para sa permanenteng guardianship. Nag-file din siya ng civil suit laban kay Elena para sa fraud, emotional distress, at anumang iba pa na maaari niyang patunayan. At sinigurado niya na ang aking trust fund ay protektado ng karagdagang oversight upang walang sino man ang makakakuha nito hanggang sa ako ay maging 18. Ang taon na iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na dala ko pa rin. Magtago ng mga talaan ng lahat. Bawat resibo, bawat mensahe, bawat pangako na ginagawa ng isang tao, isulat ito. Ang aking lola ay nagtago ng isang folder para sa bawat mahalagang dokumento sa kanyang buhay. Mga bill, sulat, tax return, warranty. Tinawag niya itong kanyang papel na insurance. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsimula rin akong gawin ang parehong bagay. Ako ay 16 taong gulang at binili ko ang aking unang filing cabinet. Nasa akin pa rin ito, ginagamit ko pa rin ito. Ang ilang mga gawi ay nagliligtas ng iyong buhay. Ang pamumuhay kasama si Lola Dorothy ay parang pag-aaral na huminga muli pagkatapos ng maraming taon ng pagpigil ng hininga. Ang bahay niya ay hindi malaki o maganda. 2 silid tulugan, isang banyo, isang kusina na amoy kape at kanela, ngunit ito ay mainit at ligtas at walang sino man doon ang nagbabalak laban sa akin. Pinarehistro niya ako sa isang bagong paaralan kung saan walang nakakakilala sa aking kasaysayan. Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan sa unang pagkakataon. Mga taong nagkagusto sa akin para sa akin, hindi dahil binigyan sila ng kwento tungkol sa kung sino ako dapat. Nagsimula akong makakita ng counselor, sa wakas ay pinoproseso ang maraming taon ng manipulasyon na aking nasipsip nang hindi ko napagtatanto. Si Lola Dorothy ay walang masyadong patakaran, ngunit mahigpit siya sa isang bagay. Hapunan ng 6:00, walang exception. Sabi niya ang chaos ay maaaring maghintay hanggang pagkatapos ng meatloaf. Sa totoo lang, pinakamagandang payo na natanggap ko. Samantala, ang mundo ng aking ama ay gumuho. Ang investigasyon ng CPS ay naglagay sa buong sambahayan ng walls sa ilalim ng magnifying glass. Si Raymond ay tinanong ng maraming beses, bawat sesyon ay nagiiwan sa kanya ng mas pagod at mas nalilito.
Paano siya nakaligtaan ng napakarami? Paano siya naging kasing bulag nito? Si Jocelyn ay nagsimulang matulog sa guest room. Ang mga pag-uusap sa pagitan nila ay naging maikli, tensyonado, puno ng mga akusasyon na walang gustong sabihin ng malakas. At si Elena ay galit. Hindi nagsisisi at hindi kailanman nagsisisi, lamang nagagalit na ang plano niya ay bumagsak. Ang trap na matiyaga at maingat niyang itinayo ay bumagsak sa leeg niya mismo. Ipinanganak ang baby ko 4 na buwan pagkatapos ng party. Healthy, perfect, completely innocent sa lahat ng nangyari. May nagtatanong kung makikipag-ugnayan ba ako kay Derek Santos. Isama siya sa anumang paraan. Nag-isip ako. Pero 28 taong gulang na fresh grad si Derek na gumawa ng stupid decision dahil sa perang kailangan niya. Hindi pa siya ready maging tatay. Ayaw niya at hindi ko kailangan. May ako ang anak ko, may nanay ko na bumalik na sa buhay ko kung saan siya nararapat, may buong pamilya merkado, ang legacy na itinayo ni Lola sa dekada ng pagmamahal at trabaho. Sapat na yon, higit pa sa sapat. May natutunan ako sa lahat ng ito. Ang family ay hindi tungkol sa DNA, hindi tungkol sa blood test o biology o matching genes sa chart. Family ay tungkol sa mga taong dumating, mga nanatili, mga pumili sa iyo araw-araw, kahit mahirap, lalo na kapag mahirap. Pinili ako ni nanay nang hindi ako deserving. Pinili ko ang anak ko kahit komplikado ang circumstances. Iyan ang tunay na ibig sabihin ng family. Tuwing linggo kaming nagla-lunch ni nanay, binabawi ang 2 taong nawala, isang conversation, isang panahon. Ni minsan, hindi niya sinabing, sabi ko na nga ba. Sa huli, tinanong ko kung bakit. Ibinaba niya ang coffee cup at ngumiti. Kasi mas satisfying panoorin kang gibain ang lalaking iyon kaysa sa kahit anong 4 na salita. Tumawa ako. Unang totoong tawa pagkatapos ng parang habambuhay. 3 linggo pagkatapos ng party, maagang umaga, nakaupo ako sa kusina ni Lola. Kusina ko na ngayon sa bahay na hinintay ni Jose. Sumisikat ang araw sa mga bintana na nakasaksi sa 4 na henerasyon ng kababaihan ng pamilya Mercado na namuhay ng buhay nila. Mga bintanang tiningnan ni Lola habang umiinom ng morning tea, 50 taon na ang nakaraan. Nagtimpla ako ng chamomile tea ko ayon sa recipe niya, paborito niyang brand. May tradisyong worth keeping. Nag-vibrate ang phone ko sa counter. Text mula kay nanay. Lunch bukas. Ngumiti ako at nag-reply ng palagi. Sa labas, namumulaklak ang mga hardin. Ang mga rosas na itinanim ni Lola noong bagong kasal pa siya. Ang hydrangeas na idinagdag niya nang ipanganak si nanay. Ang lavender bed na tinulungan ko siyang itanim noong 10 anyos ako. Maliit kong kamay ang nagtutulak ng lupa sa paligid ng bawat seedling habang kinukuwento niya ang mga kwento ng pamilya namin. Ipinatong ko ang kamay sa tiyan, naramdaman ang galaw ng baby. Sinubukan ni Jose Mercado na kunin lahat sa akin. Pera ko, reputation ko, future ko, peace of mind ko. Ang talagang ginawa niya ay ipakita kung gaano ako palang katibay. May taong gumugugol ng buong buhay, naghihintay ng karma. Swerte ako. Personal na na-deliver sa akin ang karma ko. May documentation sa harap ng 50 witnesses. Sinabi noon ni Lola na ang mga babaeng Mercado ay hindi nababali. Yumuyuko kami, nag-a-adapt, nakakaligtas. At kapag sinubukan kaming sunugin, babangon kami mula sa abo at magtatayo ng mas maganda. Akala ni Jose, easy prey ang pinakasalan niya. Babaeng Mercado ang pinakasalan niya. At ngayon marami siyang oras sa prison cell para pag-isipan ang mistake na yon. Maraming salamat sa panonood. Marami sa pinaka-engaging kong kwento ang nasa screen ninyo na. Mag-click ng isa ngayon at huwag palampasin ang best part. Magugustuhan ninyo. Kita-kits sa susunod na video.